Nahiya ka? Ano ba akala mo? Pwede mo akong halikan kahit kailan mo gusto? Naiinis at malakas na tanong ko sa lalaking basta nalang humalik sa akin. Seryoso ako, Mabel. Gusto kita maging girlfriend. Please say yes. Namumungay ang mga mata at malambing na sabi ni Jake nang umiti sa akin. Pagkatapos mo akong halikan, saka mo lang naisip na tanungin ako kung papayag ba ako maging girlfriend mo? Kung hindi ba ako papayag, ibabalik mo ba ang first kiss ko? Piko na tanong ko sa kanya. Natawa si Jake sa narinig na sagot ko pero nang makuha niyang ibig ko sabihin, nanlaki ang kanyang mga mata at ngumiti ng matamis sa harap ko. So, it means yes? Tayo na? Hindi makapaniwala na tanong ni Jake sa akin. Kagat ang pang-ibabang labi nang tumango ako bilang sagot. Mabilis naman na naging kilos niya. Kinabig ako ni Jake at niyakap ng mahigpit. Natawa na lang ako dahil para kami mga bata. Ang OA mo namang matuwa, Jake. Natawa din si Jake. Lumuwag ang pagkakayakap niya sa katawan ko at walang paalam na hinawakan na magkabilang pisngi ko at pagkatapos ay siniil ako ng halik sa labi. Mainit na halik na tila ba'y puno ng pagmamahal. Halik na dahilan para saglit ako makalimot na tugunin ito kahit hindi ako eksperto. I love you, Mabel. Madamdaming pahayag ni Jake habang nakatitig ang malamlam na mga mata sa mukha ko. I think I love you too. Nakangiting sagot ko. Sumimangot tuloy ang katabi ko. Bakit I think? Mabawi ka sa akin, ganun ba? Tinawanan ko lang siya dahil sa nakita ko reaksyon ni Jake sa sagot ko sa kanya. Hindi ka pa ba sigurado? Nalalaka ang mga matang tanong nito. Ano ka ba? Para namang ang tagal na natin magkakilala kung makapag-react ka. Bakit nanligaw ka ba? Nanghalik ka nga lang dyan agad eh. Nandidilat ang mga mata na sagot ko. Promise, babawi ako baby. Total tayo na. Araw-araw ko ipaparamdam sa'yo kung gaano kita kagusto't kamahal. Nakataas pa ang kamay na sabi ni Jake sa harap ko. Ang mga sundalo talaga. Ang bilis eh. Teka, kasalanan ko din naman kasi nagpadala ako sa halik niya. Ito tuloy, may instant boyfriend agad ako. Aaminin ko, attracted ako sa kanya lalo na at malakas ang personality ni Jake. May topak nga lang siya kung minsan. Di lang pala minsan dahil ngayon ay malinaw na sa akin kung bakit at dahil iyon sa tuwing nagsaselo siya sa amin ni James. Ang saya ko. Finally, tayo na, Mabel. Mahinang bulong ni Jake habang nakasandal pa ang ulo ko sa kanyang balikat. Gusto ko sanang maupo ng maayos pero hindi ko magawa. Ang loko ayaw akong bitawan. Panay ang yakap sa katawan ko at parang sawang gustong lagi ay nakalingkis. Ang clingy pala niya pero kinikilig naman ako. Mamaya, sasabihin ko na sa tropa na tayo na para wala ng mga hasta maligaw sa'yo. Narinig ko sabi ni Jake. Bakit mo na may pagkakalat na tayo na? Gusto mo bang kumalat ang chismis tungkol sa atin dito sa buong barangay? Kinakabahan at hindi nakatiis na tanong ko. Walang problema doon. Pareho naman tayo single. Baliwalang sagot ni Jake na para bang ayos lang sa kanya ang lahat. Sa narinig ko, I feel proud and secure. Tama siya, hindi namin kailangang ilihim sa kahit na sino ang tungkol sa aming relasyon dahil pareho naman kami malaya at walang pananagutan. Mabilis na lumipas ang isang buwan at naging maayos na naging takbo ng relasyon namin dalawa ni Jake. Mas lalo naging sweet sa akin ang boyfriend ko. Patuloy ang tawag niya sa gabi lalo na kapag naka-duty siya at ako naman ay matyagang kinakausap siya. Usual routine na namin ang ganitong setup. Mahabang oras na tawagan sa gabi at umaabot pa ng madaling araw. Halos maghapon din kaming magka-text sa araw at bisita ko siya dito sa bahay sa hapon. Sa ganito umiikot ang mundo ko sa ngayon. Aaminin ko masaya ako. Pakiramdam ko ay lahat ng bagay sa paligid ko ay maganda. Sa maikling panahong lumipas, marami na ang nagbago. Si Jake na lang ang naging sentro ng atensyon ko. Hindi na rin gaya ng dati na malimit pumunta dito sa bahay ang mga kasamahan niya sa trabaho. Sa totoo lang minsan na lang kapag nagkakataon na napadaan sila, saka ko lang sila nakakausap. Si Jake na ang naging sentro ng buhay ko na kahit sa Sheila ay napapansin na rin ito noong minsan na nag-usap kaming dalawa. Katatapos lang namin mag-usap ni Jake nang tumawag ang best friend ko. Nagreklamo siya sa akin dahil kahit ilang ulit niya akong tawagan, busy palagi ang number ko. Pinagalitan pa ako ng bruha at telebabad nga raw kasi ang ginagawa ko nang sabihin ko sa kanya na may kausap ako. Kung sa bagay, hindi kasi talaga sanay ang kaibigan ko na laging busy ang number ko dahil alam naman niyang nasa bahay lang ako at tanging makinig sa musika lamang ang hobbies ko.
Excited ang kaibigan ko ibalita na babalik siya sa Maynila para mag-apply ng trabaho papuntang Singapore at niyaya niya ako. Dahil sa naging karanasan ko abroad, hanggang ngayon hindi pa rin buo ang loob ko na umalis agad ng bansa. Hindi pa ako stable emotionally. Wala pa sa kondisyon ang isip kong umalis ulit. Pakiramdam ko sa sarili ko, nagkaroon ako ng takot na baka mas grabe pa ang maranasan ko sa poder ng bago magiging employer ko. Napagkasunduan namin ng kaibigan ko na magkikita kami sa Maynila at pagkatapos ay sasama siya dito sa amin sa probinsya para makilala din ng pamilya ko. Maghapon tuloy na excited ako at hinihintay ko umuwi ang mga magulang ko para magpaalam sa kanila at nananalangin na sana'y payagan akong umalis at pumunta sa Maynila. Sumapit ang gabi at gaya ng dati, dumalaw si Jake. Nagpaalam ako sa kanya na aalis at pupunta ng Maynila next week. Matagal ka ba doon? Seryoso expression ng tanong ni Jake sa akin. Hindi naman, ilang araw lang. Tipid at kinakabahan na sagot ko. May kaba sa dibdib ko na baka hindi siya pumayag, lalo na't nasasanay na kaming dalawa na araw-araw ay nagkikita. Sure ka na ba? Hindi ka na mapipigilan? Muli't tanong ni Jake habang nakaupo sa matigas at gawa sa kawayan na sopa. Katabi ko. Pipigilan mo ba ako? Hindi nakatiis na tanong ko sa kanya. Wala naman ako magagawa kung gusto mo. Tila labas sa ilong na sagot ni Jake sa akin. Hindi kami gaanong nag-usap. Mabilis din siyang nagpaalam na aalis dahil may lakad daw sila ng tropa. May operasyon sila ngayong gabi kaya kinakailangan niyang maghanda. Himala, mag-isa ka yata ngayon dito at wala ang boyfriend mo. Bungad na sabi ni mama nang pumasok siya sa bahay at nadatnan niya akong nakaupo. Opo, umuwi na po si Jake at may lakad daw sila ngayong gabi. Nakangiting sagot ko kay mama. Matapos magmano, sinabi ko sa mga magulang ko ang bala kong pagpunta sa Maynila. Nagtanong sila kung mag-a-apply ulit ako ng trabaho abroad pero ipinaluwanag kong hindi at susunduin ko lang si Sheila para makapagbakasyon ng kaibigan ko dito sa probinsya. Laking tuwa ng mga magulang ko sa narinig dahil sa wakas makikilala na rin nila sa personal si Sheila. Matapos ang hapunan at konting kwento ay matutulog na sana ako nang makita kong gising pa sina Bea at Brian. Sabihin mo na, sabi ni Brian kay Bea. Ikaw na lang kaya? Sagot naman ng kapatid ko. Anong ako? Ikaw may alam hindi ba? Tanong ni Brian kay Bea na tila ba mga batang nagtutulakan pa ang mga ito sa higaan. Ano ba kasi yan? Bakit kayo nagtuturoan? May problema ba at bakit hindi na lang ninyo sabihin ng diretso para hindi na kayo kailangan magturuan pa? Sunod-sunod na tanong ko sa mga kapatid ko. Walang umimik sa mga kapatid ko. Nakita ko nagkamot lang ng pisngi si Bea habang umupo naman si Brian. Kung gusto niyo humingi ng pera at gagala lang pala kayo o kaya ay dagdag ng baon, wala akong pera. Mabilis kong sagot. Nagkatinginan pa ang dalawa at naunang sumagot si Brian. Kasi ate, ganito yun. Simula nito. Saglit na tumigil sa pagsasalita ang kapatid ko para marahil lumunok muna dahil halatang nag-aalangan sa sasabihin niya. Wala kasi akong tiwala kay Jake ate. Maikling paliwanag ng kapatid ko. Nakaramdam ako ng lungkot dahil sa narinig ko sinabi ni Brian. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang komento niya. Dahil nakita ko naman na maayos ang pakikitungo ni Jake sa kanila. Bakit naman? Anong dahilan mo, Brian? Nagtatakan tanong ko. Kasi ate, noong wala ka pa dito sa atin, palagi ko siyang nakikitang naka-headset at may kausap cellphone. Base din sa mga naririnig ko sa kanya ay girlfriend niya iyon. Ayaw ka lang naming masaktan at magkamali sa kanya ate. Hindi mo pa naman talaga kilala si Jake, lalo pa at bigla na lang na naging kayo. Mahabang paliwanag ng kapatid ko. Natutuwa ako sa kambal. Ramdam ko na concerned sila sa akin pero sa kabilang banday nalulungkot ako sa nalaman ko. Paano nga ako may girlfriend na pala talaga si Jake? Pero hindi ko man lang nalaman dahil hindi ako nagtanong sa kanya. Basta ate, yan lang ang napansin namin kay Jake. Sabi naman ni Bea. Noong wala pa ako dito, may mga nililigawan ba siya? Hindi ko napigilan tanungin ng mga kapatid ko. Nagkatinginan ng kambal at sabay na umiling. Nakahinga ako ng maluwag saka bumaling sa kanila. Hayaan niyo't aalamin ko ang tungkol dyan. Sige matulog na tayo at malalim na ang gabi. Sabi ko sa dalawa na agad naman sumunod sa sinabi ko. Maaga pa lang nang magising at bumangon ako. Hindi pa sumisikat ang araw nang umalis sa mga magulang ko patungo sa bayan kasama ang kambal. Exactly 7 ang dumating ang grupo ni Jake galing sa operasyon. Gaya ng dati, niyaya ko silang mag-almusal at pumasok naman ang mga ito. Mavel, tumataba ka yata. Mukhang hiyang ka dito. Nakangiting sabi ni Kuya John na siyang nangunguna.
Nakakapag-relax kasi ako ngayon. Hindi gaya noon na puro trabaho. Isa pa, healthy kasi ang pagkain dito sa atin. Nahihiyang sagot ko. Kala ko pa naman sasabihin mong dahil maalaga ako. Nakasibangot na sagot ni Jake. Natawa na lang ako dahil minsan talaga'y assuming ang boyfriend ko. Sunog ka, Bok. Nakangisim pa nga asam ng katabi ni Jake sa kanya. Ayan na naman kayo. Palagi niyo akong inaapi. Nakangiting sagot ni Jake sa mga kasamahan. Ang arte mo, di bagay sa'yo. Natatawang sagot ko. Minsan talaga parang bata kung umasta si Jake. Pasalamat siya at mahal ko na siya dahil kung sakaling hindi, major turn off sa akin ang ugali niya. Matapos kumain, nagpaalam na ang grupo ni Jake. Si James simula nang dumating ay hindi na nagsalita matapos na magpasalamat sa inihanda kong pagkain. Tahimik lang siya at bahagya lang kong ngumiti. Napansin ko ang laging pananahimik nito at mukhang umiiwas pa sa akin. Mga Bok, mauna na kayo. Susunod na lang ako sa inyo mamaya. Paalam ni Jake sa mga kasama. Malimit ay ganito siya kapag dumadaan sila dito sa bahay. Lagi siyang naiiwan dito. Copy, Bok. Basta kahit na anong mangyari, pananagutan mo si Mabel, ha? Nakangiting sabi ni Kuya John na palaging nanunukso sa amin. Wala talagang pinipiling oras kung magbiro ang isang ito. Mabuti na lang ay nasanay na rin ako sa kanya. Gago! Palakas na singhal ni Jay kay Kuya John at pagkatapos ay hinagisan ito ng balat ng suha na hinihiwa ko. Isa-isang tumayo ang mga kasama ni Jake pero hindi sinasadyang nagtama ang mga mata namin ni James. Malungkot lang itong tumango sa akin at pagkatapos ay mabilis na tumalikod at naglakad palabas. Bakit kaya parang may mabigat na problema si James? Para bang ang lungkot niya ngayon? Dati naman palagi siyang nakangiti. Ano kaya nangyari? Nagtatakang tanong ko kay Jake. Nagkibit-balikat lang si Jake at parang walang narinig. Kinabig niya ako at naglalambing na niyakap at hinalikan sa noo. Araw na Lunes ngayon, kanina pa ako naghihintay sa sagot ni Sheila sa text message ko sa kanya. Nasa Maynila ng kaibigan ko ngayon at ang huling sabi niya nang makausap ko ay nasa agency na siya at naghihintay na lang ng mag-i-interview sa kanya. Ang babaeng iyon, 1 buwan pa lang kaming nakakauwi dito sa Pilipinas ay gusto na naman niyang umalis ng bansa. Samantalang noong nasa abroad pa lang kami, daig pa niya ang hindi mapakalimpusa sa sulok at gusto nang umuwi. Alas 5 ng hapon, muling tumawag sa akin ang kaibigan ko. Selected daw siya at inaasahang magmi-medical agad bukas. Bessie, huwag ka na munang tumuloy dito sa Maynila. Hindi ako sure kung kaya ng schedule ko na magkita tayo. Agad na sabi ng kaibigan ko nang sagutin ko ang tawag niya. Bakit naman, Bessie? Busy ka ba? Nagtatakang tanong ko. Siya kasang excited na makita kami noong isang araw nang tawagan ako pero ngayon mukhang hindi pa matutuloy. Naku, Beshi, kinuha na kanina ng agency mga requirements ko at dito na rin ako sa hostel nila tutuloy. Bukas maaga pa lang medical ko na. Then sa susunod na araw, mag-start na raw ang training ko right away. Paliwanag ni Sheila. Sorry talaga, Beshi. Hindi ko alam na required pala mag-training kapag papuntang Singapore ang applicant. Nag-require din kasi ang employer ko na kahit ex-abroad na ako, hindi pwedeng hindi ako mag-training dahil iba ang kultura nila doon. Ano ka ba? Okay lang, Beshi? Pwede naman tayo magkita next time. Nakakaunawang sagot ko dahil alam kong may valid reason naman ang kaibigan ko. Ano pa nga ba magagawa natin? Nandito na to, Beshi. Madramang sagot ng kausap ko. Tinawanan ko na lang ang sinabi ni Sheila kahit na may bahagi ng puso ko ang nalulungkot dahil hindi natuloy ang plano namin dalawa. Hindi bali, Beshi. Matingkad naman ang love life mo dyan sa inyo kaya huwag ka na umalis. Pabirong sabi ni Sheila. Huwag mong baguhin ang usapan, Beshi. Ikaw ang dahilan kaya hindi natuloy ang plano natin. Kaya sa susunod na magkita tayo, sagot mo ang pagkain natin buong araw. Nakangiting sabi ko dahil sigurado ako magrereklamo na naman ang kausap kong kaibigan. Grabe naman yun, Beshi. Isang araw pa talaga. Almusal, may tanghalian at hapunan pa. Di ba pwedeng merienda na lang ang sagot ko? Reklamo ng kausap ko. Sobra talagang pagiging matipid nitong kaibigan ko. Naunawaan ko naman siya dahil gaya ko'y breadwinner din siya ng kanyang pamilya at marami pa siyang mga pinag-aaral na kapatid. Dahil hindi na rin naman ako natuloy na pumunta sa Maynila kaya hindi na ako nag-impake. Alas 5 ng hapon may narinig akong tumigil na motorsiklo sa tapat ng bahay namin. Lumabas naman ako para tingnan kung sino ang posibleng bisita namin. Alam kong hindi si Jake ang dumating. Maaga pa lang kasi kanina nang pinupunta siya sa headquarters kasama si Private Camacho at si Private Perez. Nagulat ako nang datnan ko si Private Perez sa labas. Nakasandal siya sa kanyang motorsiklo habang nakapamulsa na para bang may malalim siyang iniisip. Uy, James, kumusta? Nahihiyang bati at tanong ko sa kanya.
Nagangat siya ng muka at tumingin sa akin. Nagulat ako sa itsura ni James dahil hindi ko inaasahan na nakita kong pasa sa gilid ng kanyang kanang mata at pumutok din ang kanyang kilay. I wonder kung ano kaya ang nangyari sa kanya at bakit siya may mga pasa. Ngumiti lang si James at hindi sumagot sa tanong ko. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan namin dalawa hanggang sa siya na din ang kusang kumausap sa akin. Mavel, pwede ba akong pumasok sa bahay ninyo saglit? Kung okay lang naman sa'yo pero kung hindi ayos lang. Tanong ni James habang malamlam ang mga mata na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang nararamdaman ko ngayon pero pakiramdam ko ay may gustong sabihin sa akin si James. Sure, anytime pwede kang pumunta dito sa amin. Magkaibigan naman tayo kaya welcome ka dito sa bahay. Nakangiting sagot ko. Tumango si James at tipid na ngumiti sa akin. Yeah, tama ka. Magkaibigan tayong dalawa, Mavel. Ewan ko pero may pakiramdam akong tila ba may double meaning ang sinabi ni James. Gusto mo ba ng kape? Naisipan kong itanong kay James. Ngumiti siya sa akin at sinagot ang tanong ko. Kahit ano. Sorry, wala akong stock at available na juice ngayon dito sa bahay. Di pa kasi ako nakakapamili sa bayan. Paliwanag ko. Okay lang, masarap din ang kape sa hapon. Nakangiting sagot ni James na sumulya pa sa akin. Sige, maiwan ka muna dito ha. Igagawa lang kita ng kape. Paalam ko. Umasok na ako sa kusina para mag-init ng kape pero naramdaman kong nasa likod ko si James. Sumunod pala siya sa akin at sumandal sa haligi habang nakapamulsa at mataman akong pinagmamastan. Tumikim muna si James bago nagsalita habang ako naman ay nagsalang ng tubig sa kalan. Kumusta ka ngayon, Mavel? Bigla niyang tanong kaya lumingon ako sa kanya. Ayos lang naman, James. Actually, paalis sana ako bukas papuntang Maynila pero hindi naman natuloy. Babalik ka na ba ulit sa abroad? Seryosong tanong ni James sa akin. Hindi. Magkikita sana kami ng best friend ko pero biglang nagbago ang kanyang schedule. Kaya hindi ako tumuloy. Paliwanag ko pa. I see. Maikling sagot ni James na tumatangu-tangu pa. Mabuti pala't nagkita tayo bago ako umalis. Sabi pa nito kaya nagulat ako. Aalis ka? Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ko dahil ang alam ko hindi pa aalis dito sa lugar namin ng grupo nila. Hindi sumagot si James at nag-iwas ng tingin sa akin. Napansin kong kumulo na ang tubig sa kalan kaya dito napunta ang atensyon ko. Mabilis ako naganda ng 2 tasa ng kape para sa amin dalawa ni James. Pero napansin kong tila ba ang lalim ng iniisip niya sa mga oras na ito. Gusto mo ba na creamer? Malumanay na tanong ko sa kanya. Sige. Tipid na sagot ni James. Nagtataka na talaga ako sa kasama ko dahil napakatahimik niya ngayon at tila ba may malalim na iniisip. Inilapag ko ang tasa ng kape sa ibabaw na mesa. Dito na lang tayo o gusto mong maupo sa sala? Naiilang na tanong ko. Okay lang, dito na lang tayo. Maikling sagot ni James. Umupo na rin ako kaharap niya at naghintay na siya mismo ang magbukas ng usapan. Lilipat na ako ng destino, Mavel. Ito na rin ang huling araw ko dito sa inyo. Actually, galing na ako sa headquarters. Bumalik lang ako dito para kunin ang personal na mga gamit ko. Pababa na sana ako sa bayan kaya lang naisip kong dumaan muna dito sa bahay mo at magpaalam sa'yo. Paliwanag ni James. Pakiramdam ko ay biglang may kung anong mabigat na naramdaman ko sa dibdib ko. Nalulungkot akong malaman na aalis na pala dito sa amin ang taong naging malapit sa akin. Naging kaibigan ko rin kasi si James at sa maikling panahong nakilala ko siya, naging magaan ang loob ko sa kanya. Saan lugar ka lilipat, James? Malungkot na tanong ko sa kanya. Sa 6th Division sa Quezon Province. Hindi ko pa alam kung saan nila ako ilalagay. Malalaman ko lang kapag nag-report na ako sa superior ko. Sagot ng kausap ko. Yun ba? Tanging kumawala sa labi ko. Mamimiss ka namin dito sa barangay. Wala nang poging sundalo na magaling kumanta sa grupo. Nakangiting sabi ko para gumaan ang atmosphere sa pagitan namin dalawa. Basta, ako ang number 1 fan mo dito sa baryo kahit wala ka na dito. Nakangiting sabi ko pa. Natawa naman si James sa sinabi ko habang napapailing pa. Ikaw talaga, Mavel. Mamimiss din kita, sobra. Alam kong malungkot din ngayon si James pero bilang sundalo, hindi niya ito ipinapakita sa akin. Pakiramdam ko ay biglaan ang paglipat sa kanya dahil nakikita kong ayaw pa niyang umalis dito sa amin pero kailangan niya sumunod sa utos ng nakatataas sa kanya. Teka, bakit pala biglaan ang paglipat sa'yo? Isa pa ano nangyari dyan sa mukha mo at may sugat ka? Hindi nakatiis na usisa ko kay James. Napagpasyahan kasi sa taas kaya ganoon. Normal na sa amin ang ganito, Mavel. Anytime pwede kaming mag-full out at ilipat ng destino.
Paliwanag ng sundalong kaharap ko. Sa narinig kong sinabi ni James, naiisip ko si Jake. Hindi kaya ito rin ang dahilan kung bakit pinatawag siya kanina sa headquarters nila? Dahil ililipat na rin ito ng destino? Goodness, wag naman sana. Hindi pa ako handa na umalis siya dito sa lugar namin. Ikaw lang ba ang aalis o lahat kayo? Lilipat na ng destino? Kunwari ay hindi ako apektado na tanong sa kanya. Gusto ko kasing malaman kung kasama din ba si Jake sa aalis gaya ni James. Ako lang sa grupo. Sagot agad ni James. Relief. Ito ang naramdaman ko na sagutin ni James ang tanong ko kaya nakahinga ako ng maluwag dahil hindi pa aalis dito sa amin ang boyfriend ko. Matapos maubos ang kape, tumayo na si James at nagpaalam. Salamat sa kape, Miva. Kailangan ko na umalis. Malayo din kasi ang biyahe at dapat ay makapag-report ako doon on time. Sige, mag-iingat ka. Tanging nasabi ko. Tumango lang si James bago tumalikod pero nagulat ako nang humakbang siya palapit sa akin. Nakalimutan ko ibigay sa iyong number ko. Gusto mo bang iwan ko ito para magkamustahan tayo minsan? Nakangiting tanong ni James sa akin kaya tumango ako. Kung okay lang, pahingin na rin ang number mo at isasave ko ito para may contact pa rin tayo kahit wala na ako dito. Sabi pa ni James kaya napangiti ako. Oo nga pala, bakit ba hindi ko naisip yun kanina? Nagulat kasi ako na nagpaalam siya kaya nawala talaga sa isip ko ang tungkol dito. Teka, kukunin ko muna cellphone ko sa loob. Paalam ko. Tumango naman si James kaya mabilis akong pumasok sa pintuan para kunin ang cellphone ko pero na-disappoint ako nang makita ko ang lobat na ito. Ipinakita ko kay James ang cellphone ko. Naku, lobat pala to. Hindi ko na mabuksan. Sige, ganito na lang gawin natin. Hihingin ko ang number mo, Mabel, tapos ako na lang ang magtatext sa'yo. O tatawag para malaman mo rin ang number ko. Sabi ni James. Inabot ko ang cellphone ni James at ako na mismo ang nag-save ng number ko sa phone book niya. Paano, Mabel? Tuloy na ako. Paalam ni James sa akin. Tumango lang ako at dahil nalulungkot ako na baka ito na ang huli namin pagkikita ng bagong kaibigan ko. Nagulat ako nang bigla akong kabigi ni James palapit sa kanya at niyakap ng mahigpit at pagkatapos ay mahinang bumulong sa akin. Mag-iingat kang palagi dito ha. Ingatan mo sarili mo at huwag kang basta-basta maniniwala at magtitiwala sa mga nakikita mo. Hindi ako makagalaw habang yakap ni James ng mahigpit. Para bang may gusto siyang ipahiwatig na kung ano pero hindi ko makuha dahil naguguluhan ako. James, ano pang ibig mo sabihin? Hindi siya sumagot sa tanong ko hanggang sa lumuwag na ang pagkakayakap ni James sa akin at binitawan ako. Wala siyang sinabing kahit na ano sa akin. Tuluyan siyang naglakad papunta sa nakaparadang motorsiklo at pagkatapos ay sumakay na. Kumaway muna siya sa akin at pagkatapos ay pinarurot na ang sinasakyang motorsiklo palayo. Naguguluhan man ako sa huling sinabi ni James ay ipinagkibit balikat ko na lamang ito. Marahil, pangkalahatan ang babala niya na huwag ako magtiwala agad sa aking paligid dahil marami nga namang masasamang tao sa mundo. Hindi na ito bago sa akin dahil ganito rin kasi ang sinabi ni Jake sa akin tuwing kasama ko siya. Gabi na nang dumating si Jake galing sa headquarters. Dumaan lang siya dito sa bahay saglit at magalang na nagmano sa mga magulang ko. Hinatid lang niya ang burger at Pepsi na pasalubong niya sa akin. Saka umalis din agad para maghanda sa operasyon nila mamayang hating gabi. Nakamasid pala sa akin si Mama na agad lumapit nang makaalis ang bisita namin. Anak, talagang mabait na bata si Jake. Alagang-alaga ka lagi. Sabi ng aking ina na hindi may kakailang nakuha na ng boyfriend ko ang loob niya. Napangiti ako dahil alam kong botong-boto kay Jake si Mama. Samantalang no comment naman si Papa na alam kong hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ang ugali at kilos ng boyfriend ko. Ang kambal naman ay obvious na malayo ang loob kay Jake. Kaya kapag nandito siya sa bahay at dumadalaw sa akin ay kibuin dili ng mga ito. Mabutit nakahanap ka ng mabuting lalaki anak. At hindi ang mga tambay dito sa baryo. Sabi pa ni Mama kaya napangiti talaga ako. Naku Mama, huwag po kayong mag-alala. Okay naman po para sa akin si Jake. Sagot ko na may matamis na ngiti sa labi. Tumango si Mama at bumaling kay Papa bago ako muling kinausap. Kapag handa ka na mag-asawa at siyang pipiliin mo, ay wala akong tutol anak. Palagay ako sa relasyon namin. Maayos ang takbo nito at pabor ang mga magulang ko kaya sa tingin ko naman ay wala kami magiging problema ni Jake kung sakaling gusto na namin magpakasal sa hinaharap. Napag-usapan na rin namin ni Jake na gusto niya umuwi sa Mindoro minsan at isasama niya ako sa break niya sa trabaho para makilala ko rin ang kanyang pamilya. Excited at kinakabahan ako at the same time. Hindi ko alam kung ano madadatnan ko sa kanila, kaya lalaksan ko na lang talaga ang loob ko. Nang matapos kami maghapunan ay tinawagan ko si Jake. 5 magkakasunod na ring ang lumipas bago niya sinagot ang tawag ko. Hello?
Narinig ko sabi ni Jake sa kabilang linya. Hi, anong ginagawa mo ngayon? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko. Katatapos lang ni Sir Makatangay na magbigay ng instruction para sa lakad namin mamaya. Naghahanda na ako dahil paalis na kami. Paluwanag at sagot ni Jake sa tanong ko. Kinakabahan ako sa bawat alis niya lalo na kapag hindi sila umuwi ng ilang araw. Mabuti na lang at kung minsan ay may signal ang cellphone ni Jake sa bundok at tumatawag siya sa akin. Iba ang takot at kabang nararamdaman ko tuwing umaalis sila. Kaya kahit hindi madalas magdasal ay ginagawa ko ito ngayon para sa kaligtasan nilang lahat. Kumain ka na ba? Ilang araw lakad niyo ngayon? Magkasunod na tanong ko. Opo, masayang sagot ni Jake. Ang sarap naman sa pakiramdam na may girlfriend ako nag-aalala sa akin. Sabi pa nito. Napabuntong hininga na lang ako dahil alam kong wala naman ako magagawa kundi ang hintayin siyang matapos ang operasyon sa bundok. Magtatagal ba kayo doon? Muling tanong ko dahil hindi sumagot si Jake kanina. Mga 5 days siguro. Kailangan namin masecure ang area at magkakaroon ng event next week. Sagot ni Jake. Ganoon ba? Tagal naman. Malungkot na komento ko. Kaya ka ba pinatawag sa headquarters ninyo dahil dyan? Curious na tanong ko pa. Hindi agad sumagot si Jake pero sumang-ayon din siya pagkatapos. Huwag ka mag-alala bibi ko. Tatawagan kita lagi. Nagdala na ako ng powerbank para hindi agad malobad ang cellphone ko. Kaya makakapag-charge ako. Palagi talaga ako nag-aalala sa tuwing may operasyon kayo. Hindi pa rin ako sanay ngayon. O baka hindi na nga ako masasanay. Malungkot na pahayag ko. Baby ko, huwag ka mag-alala. Uuwi ako ligtas. Kahit may galos, basta buo. Malambing na sagot ni Jake kaya natigilan ako. Nakaramdam ako ng labis na lungkot. Gusto kong umiyak pero nagpigil ako. Ang sabi ni Mama masamang pamahiin daw na iiyakan ang aalis kaya pinigilan ko ang luhang namuos sa mga mata ko. Magtatanong pa sana ako nang marinig ko ang tinig ni Sir Joven sa kabilang linya at alam kong malapit lamang kay Jake. Man, get ready. Mabilis na nagpaalam sa akin si Jake. Hindi tuloy ako nagkaroon ng pagkakataon na magtanong sa kanya kung bakit biglaan lumipat ng destino sa James. Basta talaga, nakausap ko siya. Nakakalimutan ko kung ano ang nasa isip ko kanina. Hindi agad ako nakatulog nang umalis ang grupo ni Jake. Karaniwan ganitong oras ay gising pa ako at katawagan ng boyfriend ko. Habang naka-duty siya sa kampo pero dahil nasa operasyon sila, kaya naghihintay ako ng tawag niya kung nakarating ba sila ng ligtas sa target area nila. Tinignan ko ang pumasok na mensahe para lang makitang unregistered number pala ito. Sino kaya to? Nagtatakang tanong ko sa sarili ko. Binuksan ko ang mensahe at napangiti ako nang makitang galing ito kay James. Hey Mabel, kumusta? Si James ito. Please save my number. Kadarating ko lang ngayon sa headquarters and everything seems good naman dito. Please take care of yourself always. Napangiti ako. Kahit kailan talaga napaka-sweet na lalaking iyon. Nakakatuwa na naging kaibigan ko siya at hindi ako kinalimutan kahit sa ibang lugar na siya ngayon nakadestino. Nagtitipa ako ng reply sa text message ni James nang tumunog ang cellphone ko. Napangiti ako nang makita kong tumatawag si Jay kaya sinagot ko agad ang tawag niya nang hindi ko pa nasisend ang natipang mensahe para sa kaibigan ko. Hello Jake? Masiglang bungad ko. Hi baby, I missed you. Narinig ko mahinang sabi ni Jake mula sa kabilang linya, pero ang lakas ng impact nito sa puso ko. I miss you too. Mahina akong sagot sa takot na magising ang kambal kapag naging maingay ako. Lumabas ako ng silid ko at piniling maupo sa malapad at malaking bato. Nasa likod ng bahay. Walang pakialam na nakayuko ako at nakalugay ang buhok kung hanggang bewang. Sumabog ito at natakpan ang mukha ko nang yumuko ako at yakapin ang nakatiklop na mga tuhod ko. Dahil sa malamig na hangin, lalo na sa madaling araw ngayon, hinata ko ang puting bestida na suot ko para matakpan ko ang aking mga paa. Saka ipinatong ko ang noo ko sa nakataas at nakatiklop na tuhod habang kausap ko si Jake. Matagal kami nag-usap na napunta lang sa kung saan-saan. Matapos ang isang oras, ay nagpaalam na ako matutulog na at sinabihan ko si Jake na magpahinga na rin dahil alam kong pagod siya. Pero dahil duty pala siya hanggang 4:00 ng umaga, nauna na ako. Hindi ko pa nailalagay ang cellphone ko nang may narinig ako nagsalita at biglang napaangat ang mukha ko, sabay lingon sa likuran ko. Sus Mariosip kang bata ka. Kanina pa ako nananalangin dito na mawala ka sa paningin ko. Akala ko white lady ang nasa taas niyang bato. Bulalas ni Mama. Langya, ikaw lang pala yan? Halos maiiyak ako sa takot dahil sa'yo. Gigil na bulyaw sa akin ang aking ina. Hindi pa ako nakakasagot na magsalita na naman si Mama. Sa susunod na makita kita dyan, bubuhusan kita ng malamig na tubig. Inis na singhal niya sa akin.
Ano ba kasi ginagawa mo dyan at ganyan ang ayos at suot mo? Hindi ka ba nilalamok? Isa pa, ang lamig ng hangin ngayon. Bakit nakabaluktot ka lang dyan? Grabe talaga si Mama. Parang pulis kong magtanong. Hindi mala ako makasingit. Sorry po, tumawag kasi si Jay kaya lumabas ako saglit. Baka kasi magising ang kambal kapag matagal kami nag-usap. Natatawang paliwanag ko. Pumasok ka na sa loob at para kang multo dyan. Sa itaas ng bato. Mukha kang white lady sa suot mo. Naiihina ako, tapos ganyan ang nadatnan ko. Muntik na tuloy akong takihin sa puso dahil sa'yo. Muntik na ako matawa ng malakas. Kung hindi lang ako sinamaan ng tingin ng aking ina ay baka tinawanan ko na siya. Tatatawa akong pumasok sa loob ng bahay dahil nakaisip ako ng kalokohan. Magandang prank pala ang ganito kaya masubukan nga ulit sa susunod kung effective.